Hindi ko alam kung anong ginawa ni Everson at Sebastian sa dalawang tao na nakabitin patiwarik sa loob. Dahil iniwan ko sila matapos malaman ang katotohanan mula kay Carlos. Hinayaan ko ng dalawa ang magdesisyon na kapalaran ni Carlos at Melvin dahil hindi ko gugustuhin na mabahiran ng marumi nilang mga dugo ang mga kamay ko. Naghihintay na lamang ako dito sa sala na lumabas silang dalawa para maalis sa lugar na ito. Ayokong panoorin pa kung paano gagawin nila sa mga kalaban namin dahil hindi ako sanay sa marahas sa pamumuhay gaya nila. Hindi ko gugustuhin na pumatay para maghiganti. Pero ayoko rin na mabuhay ng malaya si Carlos dahil alam ko na habang buhay siyang magiging banta sa buhay ko at sa magiging pamilya ko. Let's go. Umuwi na tayo. Sabi ni Everson nang lumapit sa akin sa sala. Si Sebastian, tanong ko, siya nang bahala sa kanila? Alam na niyang gagawin. Don't worry, ikukulong natin sila habang buhay at hindi na kayo mangangamba pa ni Hidalgo. Nakahinga ako na maluwag sa kalaman na hindi nila pinatay si Carlos kahit pa matindi ang kasalanan na ginawa nito. Higit kanino man ay sa akin siya malaking pagkakasala. Pero siguro, masyado lamang mababa ang loob ko para gustuhin mamatay siya sa mga kamay ko. Mabilis sa sumunod ako kay Everson pasakay sa sakyan nito. Naggulat ako na naghihintay pala sa labas si Faze habang naninigarilyo. Paano ka napunta dito? Tanong ko dahil ang huling pagkakaalala ko ay naiwan siya sa labas ng bahay ni Hidalgo bilang bantay at sniper na alalay sa amin. Pinapunta dito yan ni Sebastian. Sabi nito na nasagot ang tanong ng isipan ko. Siya ang tumawag sa akin at siya rin ang nag-report kay Sebastian na nahuli kayo ni Hidalgo. Mabuti na lamang at iniwan mo siya sa labas dahil kung hindi ay imposible na malaman natin ang ugnayan ni Carlos at ng alalay mo. Mahabang paliwanag ni Everson. Pumasok ako sa sakyan matapos marinig ang sinabi ni Everson. Kinawayan ko na lang si Faze na sumakay na rin sa isa pang sakyan na kasama naming umalis sa lugar kung saan dinala si Hidalgo. Sumama ka na sa bahay at magpaliwanag ka sa asawa ko kung bakit ako napunta sa lugar na to. Ikaw ang nagpatawag sa akin, kaya siguraduhin mo na makikinig sa Irish sa'yo. Dahil kung hindi, huwag mo nang balakin na mapangasawang anak ko. Matigas at seryoso na sabi nito. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang dapat magpaliwanag sa asawa niya. Ngayon kung tutuusin, ay wala naman akong kinalaman sa pinagsasabi niya. Madali lang naman kasing sabihin sa asawa niya kung bakit siya napunta sa bahay ni Hidalgo. Dahil naroon sa Alondra na hanggang sa mga oras na to ay hindi nasasagot kung paano siya napunta sa hideout ni Carlos. Sa bahay ng mga Flores kami tumuloy. Akala mo'y maamang tupa na bumaba sa Everson ng sakyan na sinabihan pa akong ngumiti at huwag umano sisimangot sa harap ng asawa nito. Kanina pa siya paninambidin sa akin ng gagawin kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang pinagsasabi niya. Nasagot yon na makaharap ko ang dating sweet at nakangiti na asawa ni Everson noong unang punta ko dito. Pero ngayon ay daig pa ang dragon na handang magbuga ng apoy. Nahanap mo bang anak mo? Mataray na tanong nito kay Everson bago napunta sa akin ang paningin nito. Ramdam ko na sinikaw ko ni Everson kaya napalunok ako at ngumiti sa ginang na mas matalim pa sa matalas sa espada kung tumitig sa akin. Why are you here? Mataray na tanong nito. Hindi mo ba hanapin ang anak ko? Kayong dalawang manda kayo sa akin. Oras na may hindi maganda nangyari kay Alondra at sa apo ko. Lukot ang mukat na niningkit ang mga mata na singhal nito sa amin ni Everson. Kaya nga po ako narito dahil hinahanap ko po sa Alondra. Napakamot sa batok na sagot ko. Hindi mo kailangan na pumunta dito dahil wala ditong anak ko. Ikaw Everson, sinabi ko sa iyo na huwag kang uuwi dito na hindi mo kasama sa Alondra. Napatingin ako kay Everson na hindi malaman ang gagawin na paliwanag sa asawa. Kaya ako ulit ang nagsalita. Pasensya na po ma'am. Ako po may kasalanan kung bakit napunta sa lugar kung nasaan kami ni Sir Everson. Dahil may nangyari po na hindi maganda sa amin doon na Alondra.
Kailangan po namin ng tulong niya para na-rescue kami. Mahabang paliwanag ko. Walang hiya ka, Everson? May nangyari na palang hindi maganda sa anak natin. Hindi mo malang sinabi sa akin? Bulyaw nito na nahagip ang ashtray sa center table at binato sa direksyon namin. Nauntog pa ako dahil sa likuran ko pala si Everson tumakbo. Kaya heto, dalawa kaming binabato ng kung ano-anong nadampot ng asawa nito. Akala ko sweet ito, pero dito pala nagmana sa alondra ng ugali nito. Lalo pa ng pandidilat at panayang ikot ng mga mata. Kapag hindi bumalik dito ang anak ko, huwag kayong tatapak sa pamamahay ko. Hala, hanapin niyo siya! Singhal nito na nakapemawang ng dalawang kamay. Opo, tanging nasabi ko, sabay ilag dahil binato sa direksyon namin ang mga una na nakahilera sa sofa. Kasalanan mo to eh. Paninisin ni Everson na nakasunod pala sa akin palabas ng bahay. Kanina pa siya panayang sisi sa akin. Kung alam ko lang na ganito mangyayari, nung humingi ako ng tulong sa kanya. Sana si Sebastian na lang pala. Di sana, wala akong ganitong problema ngayon. Saan ko pwedeng mahanap sa Alondra? Tanong ko kay Everson. Wala siya sa unit at sa safe house niya. Nasa hotel daw, sabi ng tauhan ko na nakasunod kay Alondra. Kung kaedad ko lang to, baka nabatukan ko na tong sa Everson. Alam naman pala niya kung saan naroon ang anak, pero bakit inuna pa niyang umuwi at magpakita sa dragon na asawa? Alam mo naman pala, bakit hindi natin pinuntahan agad? Di sana hindi tayo nagpalaya sa inyo? Tanong ko. Umayos ka ng tanong mo. Kanina ka pa panay sagot. Remember, father-in-law mo ko at hindi ka edad mo. Inis sa singhal nito sa akin. Nagpipigil ako makapagsalita dahil kung tutuusin, ay talaga naman nakaedad ko siya. Pero dahil napunta ako sa katawan ni Lucas, ay heto, hindi ako makapalag na akala mo'y matapang pero under pala ng asawa niya. Andito na tayo. Siguraduhin mo na napapayag mo nang umuwi sa bahay ang anak ko. Dahil kung hindi, pareho tayong walang asawang uuwian. Napapailing na bumaba ako ng sasakyan. Akala ko hindi sasama sa Everson, pero nakasunod pala to sa akin. Na akala may gwardiya na hindi pwedeng takasan. Miss, gusto naming i-surprise visit ng anak ko. Anong room number ni Alondra Flores? Tanong ni Everson sa receptionist na bumati sa amin. Pasensya na po mga sir. Wala pong bilin si Miss Flores na may bisita siya. Hindi po namin pwedeng basta nalang ipamigay ang impormasyon at room number niya. Hingin pa umanhin ng babaeng kausap nito. Paano niyang sasabihin? Surprise nga, diba? Mainit ang ulo na sabad pa ni Everson. Ayoko sa lahat ay nagsasayang ng oras. Bulong pa nito, sabay dukot sa cellphone saka mabilis na nagdial. Anong kalokohan ng policy meron ka sa hotel mo, Robert? At hindi ko pwedeng puntahan ng anak ko. Mainit ang ulo na tanong nito sa kausap. Kita ko kung paano nanggitian ang dalawang empleyado sa harap namin. Dahil mukhang alam na ng mga ito kung sinong tinatawagan ng taong kasama ko. Kapag hindi ako nakapasok in 5 minutes, huwag mo nang asahan na mag-invest ako sa negosyo mo. Dahil i-full out ka na ora mismo. Parehong namutla ang dalawang babae sa harap ko. Daig pa nilang nakarinig ng sumawag na bomba sa mga narinig na pinagsasabi ni Everson sa kausap nito. Segundo lang ay may tumawag sa telepono ng hotel na magalang na sinagot ng receptionist na kausap ni Everson. Yes sir, I understand. May apology sir. Sabi niyang babae sa kausap sa telepono sa harap namin. Sir, makakapasok na po kayo. Room 903 po. Heto po yung card. Magalang na sabi ng babae sa amin, sabay lagpas sa harap namin ni Everson ng card key sa kwarto na ginamit ni Alondra. Basta na lamang tong inabot ni Everson sa akin at hindi man lang nagpasalamat sa babaeng namumutla sa harapan namin. Ikaw nang umakyat. Hindi ako sasama dahil ayoko makapanood ng isa na namang dilubyo ngayong araw. Kailangan ko makauwi sa tamang oras dahil lalo magwawalang asawa ko kapag inabot ako ng hating gabi na wala pa sa bahay. Alright, tipid na sagot ko.
Hindi ko kasi alam na takot pala sa asawa sa Everson. Dahil akala mo, ito ang hari na walang sinasanto, oras na hindi niya nagustuhan ng bagay na nakikita nito. Gusto ko matawa dahil isang bagay ang napatunayan ko. Gaano man katapang ang isang Everson Flores, ay mas matapang palang asawa kumpara sa kanya. Mag-isa akong umakyat lola ng elevator. Nilakasan ko ang loob ko kahit kinakabahan ako nahaharap kay Alondra. Lalo na at sariwa pa sa isipan ko kung paano nito binaril at pinaputokan ng paanan ko. Marahan na binuksan ko ang pintuan. Tahimik at tanging lampshade lamang ang bukas na ilaw, kaya dahan-dahan ako naglakad patungo sa kama kung saan ay mahimbing na natutulog sa Alondra. Pinagmasdan ko siya habang payapa na natutulog. Walang bakas ng pagiging tigre nito na handang manlapan ng tao oras na maggalito. Hinaplos ko ng marahan ang pisngi na Alondra, dahilan para magising to, at napabalikwas ang bangon matapos makita na may kasama siya sa silid. Tunog na naglock ang magasin ng baril ang sumunod na narinig ko. Sa liksi at bilis kumilos ni Alondra, ay nakuha pala niya agad ang hawak na baril sa ilalim ng una na gamit nito. "Why are you here?" Mataray na tanong ni Alondra na nakaluhod na sa kama habang nakatutok sa akin ang baril na hawak sa akin. Kahit kailan talaga, basta baril ang sangkot sa usapan, ay walang kimi sa Alondra na tutukan ng kahit sino sa paligid nito. "Get out! Hindi kita kailangan dito." Hinayaan ko lang sa Alondra dahil ako naman na may kasalanan kung bakit siya galit ng husto sa akin. "Please, ibaba mo na yan. Wala rin naman mangyayari kung itututok mo sa akin ang baril mo. Not unless gusto mo taga akong tuluyan." Seryoso na sagot ko. "Huwag mo akong artihan. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi kita boyfriend. The last time I check, wala kang pakaalam sa akin. Lalo na't may chararat ka na kinakalantari." Inis na sabi ni Alondra, sabay hagis ang baril sa may paanan. "I can explain everything but please, marry me, Alondra." Biglain na sabi ko. Awang ang labi na tumingin sa Alondra sa akin, na tila hindi makapaniwala sa narinig na sinabi ko. "What? Anong sinabi mo?" Maang na tanong nito. "Will you marry me?" Tanong ko rin dito. "Asan ang singsing?" Nakasimangot na tanong ni Alondra sa akin. Napakamot ako sa batok. "Ano ba yan? Nakalimutan ko na. Yun nga pala ang number 1 na dapat ihawak ko sa mga oras na to habang nagpo-propose sa mahal ko. Ipibili kita kapag pumayag ka na. Baka kasi ayaw mo mahirap na. Mahal yun eh." Dahilan ko. "Huwag mo nga akong pinagloloko, Lucas. Saka ka na mag-propose kapag sigurado ka na." Inis na sabi ni Alondra, sabay haba ng nguso. "Sure nga ako. Tinapos ko lang yung problema natin kay Hidalgo. Since wala na tayong iisipin pa na gagawa sa atin ng di maganda, pwede na tayo magpakasal anytime na gusto mo." Nakangiti na sagot ko. "Siguraduhin mo lang na seryoso ka talaga, Lucas. Tatawagan ko si Daddy na pupuntahin niya dito si Judge Martin kung talagang hindi ka nagbibiro." Napangiti ako. Sigurista talaga sa Alondra at mahirap malamangan. Kaya heto, tinawagan niyang ama at sinabi na magpapakasal umano siya ngayon. Kaya dapat na pupuntahin dito ngayon din ng judge na sinabi nito. Kahit napasubot hindi makaatras, dahil sigurado na itatakwil ako ni Alondra. Kapag ginawa ko yon, ay hinayaan ko siya na gawin ang gusto. Mas mabuti nang maging abala siya sa ibang bagay, kaysa ako mapagbalingan niya habang mainit ang ulo sa mga oras na to. Teka, hindi pa pala ako nakasagot sa tanong mo? Sige, pumapayag na ako kahit utang mo ng singsing. Mamaya na pagdating na lang ng family ko. Inutusan daw ni Daddy sa Aldrich na bumili, kaya wala ka nang iisipin pa. Masigla na balita nito sa akin. Niyakap ko na mahigpit sa Alondra dahil miss na miss ko na talaga siya. Wala man sa plano ang kasal na napag-usapan namin, pero masaya ako na sa wakas, maayos na ang lahat sa amin. Hindi man namin pinag-usapan ni Alondra ang tungkol sa nangyari, ay ayos lang. Ang mahalaga,
ay alam ko na sa wakas ay kaya ko nang yakapin sa Alondra na malaya at walang kahit na anong iniisip na may taong maaaring manakit sa kanya. Ladies and gentlemen, we proudly present you to all the Man of the Year, a great businessman and the founder of Lingap Sagi Paralita, Mr. Lucas Suarez. Malakas sa palakpakan ang sumunod na narinig ko sa paligid nang tumayo ako matapos na marinig ang pangalan ko. Hindi ko inaasahan na mabibilang ako sa listahan ng mga nominasyon sa Man of the Year, kung saan listed ang mga pangalan ng maraming organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap. Isa sa naging main project ko ang bumuo ng isang kumpanya na para sa mga mahihirap na walang natapos gaya ni Luis. Siya ang naging inspirasyon ko nang itayo kong isa sa pabrika kung saan siniguro ko na ang bawat papasok na tauhan ko ay ang pulubi at walang tirahan na sa lansangan na ninirahan dahil walang maayos na matuluyan. Mga taong kulang sa edukasyon at walang kakayahan na ipresentang certificate galing sa iba't ibang mataas na antas ng paaralan na malimit ay hinahanap sa kanila sa tuwing naghahanap sila ng trabaho mapapasukan. I provide hotel kung saan sila tutuloy sa gabi pagkatapos ng duty sa trabaho. Maayos at marangal na pamumuhay ang offer ko sa bawat taong lumapit at tumanggap ng hamon na binigay ko sa kanila bilang bahagi ng kumpanya na itinayo ko at mananatiling legacy ko habang buhay. I'd like to thank everyone who voted me. Gusto kong pasalamatan ng lahat ng sumuporta at naging malaking bahagi ng tagumpay ng kumpanya at organisasyon ko. Wala ko dito kung hindi dahil sa inyo. Kayo yung inspirasyon ko, kaya naging matatag at mananatiling nakatayo ang Lingap Sagi Paralita Foundation. To my wife, Dr. Alondra Flores Suarez, na laging nasa tabi ko at naunang nagtiwala sa kakayahan ko. Thank you so much, my dear wife. I'm always grateful na ikaw binigay ng Diyos sa akin bilang katuwang ko at bahagi ng buhay ko. Masigabong palakpakan ang narinig ko, kaya pansamantalang tumigil muna ako at ngumiti sa mga taong nakikita ko. I humbly dedicated this award to SPO4 Robin Bragues, na siyang tagang-totoong hero ng buhay ko. Kuya Robin, thank you so much sa pagsagip sa akin sa kalsada noon. Hindi mo tiningnan ang kakulangan ko sa buhay para ibahaging tulong na malimit ay pinagkakait sa akin na maraming taong nakakasalumuha ko. I'm always thankful to you, Kuya. Isa ka mabuting alagad ng batas at ehemplo hindi lamang bilang pulis, kundi bilang isang mamamayan. Itinaas ko ang trophy na natanggap ko bilang pagpugay kay Kuya Robin na nasa tabi ng asawa na hindi nakaligtas sa akin ang pagpunas ng luha sa mga mata. Yes, binalikan ko sila ni Ate Lorena sa apartment kung saan sila nakatira. Pati na rin si Luis naging kasangga ko sa kalsada. Sila ang naging inspirasyon ko para itayo ang Lingap Sagi Paralita. Mas marami ako natuklasan sa naging buhay ko sa kalsada simula nang magpakasal kami ni Alondra. Sinamahan niya ako sa apartment kung saan ako pinatira ni Kuya Robin at mula noon ay unti-unting bumabalik sa alaala ko nakaraan bilang si Lucas na hindi pa naalalang nakaraan ko bilang James Miguel Suarez now. Now, I fully understand everything. Muling nabuhay ako sa katauhan ng anak ko. Maraming alaalang bumalik galing sa nakaraan ko. Nang mabaril ako noong kinidnap kami ni Rafa, na-trigger ang nawawala kong alaala na bumalik dahil mga bagong karanasan ang naranasan ko kasama sa Alondra. Thank you everyone. Huling salitang binitawan ko at yumuko bilang pasasalamat sa lahat. Malaking ambag sa tagumpay ng organisasyon ko ang face-ups na ginawa ko. Marami sa mga artistang humihikayat na maraming user na mag-donate ng Lingap Sagi Paralita, kaya naman nakilala agad to sa loob lamang ng maikling panahon. Malaking tulong ang apps na ginawa ko dahil bukod sa kumita ako ng milyon, ay marami ang naging aware sa uri ng pumumuhay ng mga maralitang naaabot namin at nabibigyan ng tulong. Masayang mukha ng maganda kong asawang sumalubong sa akin nang bumaba ko sa entablado. Alam ko na proud sa Alondra sa akin dahil lagi niya tong sinasabi.
Congratulations, love. Bulong nito matapos salubungin kong mahigpit na yakap. Napangiti ako. Napakaswerte ko sa asawa ko na very supportive sa bawat desisyon ko sa buhay. She's the best wife ever na alam kong habang buhay ni nagpapasalamat ako sa buong may kapal na binigay sa akin kahit hindi ko hiningit inaasahan. Congratulations, Lucas! Masayang bati ni Kuya Robin sa akin, kasunod si Luis na personal na imbinitahan ko para dumalo sa awarding ceremony na to. Salamat po, Kuya. Niyakap ko to bilang pasasalamat. Sila ni Luis, ang naunang pamilya na itinuturing akong tao at hindi iba dito sa mundo. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang malaking tulong at tambag nila sa kung anong meron ako ngayon. Salamat sa inyo. Nakangiti na sagot ko. Tigilan mo drama mo, bro. Hindi bagay. Nakangisi na sabi ni Luis. Kami nga dapat na magpasalamat sa'yo dahil bukod sa hindi mo kami kinalimutan, binigyan mo pa kami na maayos sa tirahan ng trabaho. Aba, posibleng magka-girlfriend na rin ako dahil mukha na akong tao. Natawa kaming lahat sa sinabi ni Luis na sinabayan pa ng pakindat-kindat ng mga mata. Nakakatuwa, nakasama ko silang pamilya ko sa oras na to na ipinabdama sa akin na kumpleto ko kahit wala na akong tunay na kapamilya, na lahat ay ubos na at pinatay ni Carlos na maghiganti to. Nawalan man ako ng mahal sa buhay, sinubok man ako ng tadhana at kapalaran, ay mananatili ako matatag kasama sila sa mga taong tunay at tapat na minahal ako. Kahit pa malaking kaibahan ko sa ordinaryong tao dito sa mundo, it's time to go home. Umuwi na tayo at sure na hinihintay na tayo ng anak natin. Sabi na Alondra sa tabi ko. Napangiti ako sa palusot ng asawa ko. Alam ko na kung bakit nagayaya si Alondra. Kanina pa siya naglalambing. Nagkataon lamang na may event awarding kaming kailangan na puntahan, kaya umalis kami ng bahay. Sige, bukas na lang kami pupunta sa bahay niyo at baka palayasin kami ni Sofia kapag umuwi kayo ng hating gabi at bibisita pa sa bahay niyo. Natatawa na sabi ni Luis. Alam na niyang ugali ng inaanak na mayaman daw. Napakamaldita kasi ni Sofia, pero hindi na ako nagtataka kung bakit at kanino to nagmana. Daig pa nitong ina ko magbihis. Kailangan na pareho sila ng damit at sapatos para umano kasing ganda siya ng mami niya. Tuwang-tuwa naman ang mga parents sa Alondra, lalo na si Lolo Everson niya, na siyang dahilan kaya na-spoiled ng sobrang anak ko. Kung sabagay, mas mabuti niya suportahan yung pagpapaganda ni Sofia kaysa naman turuan yung humawak ng baril kaya ni Alondra. Malimit pa mag-away ang mag-ina ko dahil pareho silang hindi magkasundo sa bagay-bagay na gustong gawin. Spoiled man si Sofia pero matured siya kung mag-isip. Bagay na namana niya sa ina. Hindi ko nga alam kung anong namana sa akin ng anak ko dahil kahit dulo at kulay ng buhok ni Sofia ay mini Alondra ang nakikita ko. Buti naman at natapos na. Kanina pa ako nagugutom. Gusto kong kumain ng noodles at dumplings sa Kowloon. Sabi ni Alondra nang pumasok kaming sakyan. Food trip? Nakangiti na tanong ko sa asawa ko. Mas lalong lumawak ang ngiti ko nang tumango ako. Mataray at maarte man tingnan sa Alondra dahil lumaking mayaman ay hindi ko kailanman nakitaan ng pandidiri sa lugar kung saan ko siya dinala. Napakaswerte ko talaga. Natagpuan ko sa Alondra sa magulot malawak na lungsod kung saan walang pumapansin sa akin dahil tila hindi ko nakikita ang kanilang mga mata. Totoong kasiyahan ang nababakas sa mukha ko habang nakatuon ang paningin sa kalsada na nagmamaneho. Sa wakas, iilan na lang ang mga pulubi na nakikita kong gumagala sa lansangan sa ngayon na nagpaikot-ikot at naghahanap ng may malilimos. Hindi ko man sila matulungan lahat na magkaroon ng maayos na pamumuhay sa mga oras na to. Ay nanalangin ako na balang araw ay magbago rin sana ang kanilang kapalaran gaya ko. Alam ko na sa huli, nariyan ng Diyos na siyang gumagabay sa kanila at naghihintay ng tamang pagkakataon na pagpalain sila. Oras na lagpasan ang mga pagsubok na binigay ng puong may kapal sa kanila. Magtiwala lang tayo sa Kanya dahil lahat ng pagsubok na ating pinagdaanan ay may dahilan.
Masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. Dahil sa tunay na pagmamahal na pinaramdam sa akin ni Alondra at sinuklian ko yon ng higit pang pagmamahal sa kanya. Wala na akong mahihiling pa. Dahil ngayon, may matatawag na akong sarili kong pamilya kasamang asawa at anak ko. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang love stories na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.